Hello, welcome back po sa ating YouTube channel. Bago tayo mamana ay buksan muna natin yung diving flashlight na ating gagamitin. So, itong Ace Beam D20 version 2. Ito na siya, may mga kasamang manual para hindi tayo maligaw ng paggamit dito sa ating bagong diving flashlight. Ito rin, meron siyang mga cards, warranty cards. Ito yung kanyang pinakang charging cable, USB Type-C. Ayan. Bali complete set na itong flashlight diving set na ito. Meron din siyang lanyard, meron din siyang O-ring para kahit na maluma yung ating flashlight. O-ring lang yung papalitan natin para hindi man papasok ng tubig. Ito na yung pinakang diving flashlight. Yung maximum na lakas pala nung ilaw nito ay 2,200 lumens. Tapos yung throw niya ay 500 meters. Ayan, napakalayo na nun. Napakalalim na nang naaabot niyan kapag ginamit natin yan sa pamamana. So, bago tayo nga sumisid ay tingnan muna natin itong diving flashlight ni Ace Beam. Bago lang natin ito i-review kasi first ever review natin ito sa brand nila. Ayan no. Napakaliit niyan. Halos konti lang inilaki sa battery. Tingnan natin yung battery kung anong size. Ayan. Gold spring plated yung nandyan. Tapos tinanggal natin yung insulator para gumana naman yung diving flashlight. Siyempre, asilipin natin yan. Ito. 21700 size, 5000 mAh. Ayan, nasa battery na mismo yung charging port. Ayan, kaya wala ka ng ibang gagawin kundi isalpak na lamang kapag yan ay nalulubat. Ayan o. Double spring yan. Merong spring doon sa my head at malapit doon sa kanyang tail. Siyempre, subukan agad natin kasi excited tayong gamitin ito. Ito yung kanyang pinakang switch yan. Diyan lang maglalaro-laro yung cycle. Ayan, hold lang natin. Press and hold ng 5 seconds. 0.5 seconds para mag-on siya. Ayan, meron din siyang battery life indicator. Ayan o. Meron din siyang drain nung switch para hindi ma-stuck yung tubig doon sa switch niya. Meron siyang drain doon. Napakaganda nun mga kapana sa mga diving enthusiast natin. Ayan no. Yan yung low pa lang. Ayun, yung kanyang SOS, bale 3 modes lang yan. Low, high, and low SOS. Kapag papatay natin ay long press lang natin. Yan. Kahit anong pindot natin dyan, yung mabilis sa pindot, hindi siya mag-open kasi yung on and off niya, long press ng 5.5 seconds. 3 seconds kapag lock mode. Pag nag-blink yan ng 2 beses, 1, 2, 3, 4, 3. Yan, 3 lang. Ibig sabihin naka-lock na yun. Pag i-unlock mo, ganun din, same operation lang. Ay, napakaganda nitong diving flashlight na ito. Okay. Subukan natin sa tubig para makita nyo ito yung gagamitin natin ngayon sa ating pamamana. Ayan. Tingnan nyo yung kanyang ilaw. Straight na straight yan kasi nga 500 meters yung naaabot niyan. At tumatagal pala yan ng 5 oras yung naka-low niya. Yan yung pinakang low niyan. Malakas na yan mga kapana. Lalong lalo na kung malinaw ang tubig sa dagat. Nako. Yan yung high mode niya and SOS na yung next yan. Okay. Ayos na ito. Siyempre, nandito na tayo sa dagat at kasama natin si Pinsan at si Boss Marco na malupit mamana. Ayan, siyempre, parang di motor yung ating bangka at dalawa yung nagasagwan. Siyempre, ako'y pag-aana lamang palagi. At yung ilalim ng dagat, ayan, sinubukan ko lang ilawan habang nagasagwan yung aking dalawang bangkero. May madayo sa hindi kalayuan pero napakalapit lang. Kaya ngayon ay sumisid na kaagad kami. At medyo malabo-labo pa yung tubig.
Hindi ko napansin kung anong isda ito pero nung nilapitan ko, ayan, isa palang tuko. Ayan, hindi lamang sa bahay may tuko. Meron din dito sa dagat, ayan, lizard fish. Napakagandang buhay naman natin mga kapana. Isang tuko agad yung ating buhay naman. Siyempre may katabi yun na manitis. Kaya pinana na rin natin. Okay, dalawang huli agad natin mga kapana. Hindi na tayo masisiro nito. At eto pa. Danggit yan. Mapapansin yung mga kapana yung ating flashlight ay concentrated lang yung ilaw dun sa pinakang gitna niya. Kaya medyo masilo ng konti. At kumpara dun sa mga previous na videos natin na medyo na maliwanag talaga. Ito talaga ay panghanap ng isda. Ito, masarap yan. Pero delikado yan kung hindi ka marunong maglinis yan. Kaya huwag mo na lang hulihin. Tanging mga expert lamang sa paglilinis ng butete na yun. At dito meron tayo nakitang isang tulos. Ayan oh. Ayos. Nakahiga lamang yung tulos dun sa bato kaya panain natin yan. Yun oh. Yan, kapag hindi pa naman tinama yan, ayan, duling na natin yan. Yun o, ayos mga kapana, dalawa yung ating napanang danggit. Kita nyo yan. Mababaw lang yung pinamamanaan natin kasi hanggang dyan lang yung kaya natin sisirin. Ito po, danggit na naman yun. Siyempre kapag nga ganitong bihira na tayo makapamana, ay siyempre lahat ng gumalaw ay apanain na natin yan. Kita nyo yan. Ito, mayroong pawikan. Dati gustong kong lapitan yan pero simula nung ako inumbang yan ay hindi na ako umulit. Ito po. Ano kayang isda yan? Yun. Kala mo hindi tinamaan pero sapul yan. Ayan o. Anong isda kaya yan? Para siyang emperor fish na hindi ko maintindihan. Ito. May labas ng mga bisugo o yung mga arakya kung tawagin dito sa amin. Ayan o. Kubaya yung isdang gustong kong ulamin kasi masarap yan. Manamis-namis yung lasa niya. Buti meron tayong nakitang ganitong isda. Yung dalawa kong kasama ay siguro yung nakajackpot na dyan at anong laon nila dun sa pwesto nila. Ito po. Yan talaga naman. Anong ginhawa nito mga kapana. Kung makarami tayo nito ay magkano rin ang kilo nito kung tayo makabentay. Makabigas pa tayo niyan. May pang ulam na ay may pang bigas pa. Ayos. Medyo ilang piraso na rin yung huli natin. Siguro may 1 kilo na yung huli natin. Yan o. Ayos naman. Ano pa itong sunod nating mapapan? Ayan, malalim pa lamang ay kita na agad natin kasi nga malayo yung abot ng ating flashlight. Yan o. Depende na lamang yan kung malinaw yung tubig o hindi. Kapag malabo-labo yung tubig, kahit na gaano pa kalakas yung flashlight mo, hindi yan kayang umabot doon sa ilalim. Kasi nahaharang na ng mga labo ng tubig. Ito, 2 piraso. Tingnan yung gagawin natin dyan. Yun! 2 yung napana natin. Anong lupit naman nun. Ang lupit naman makatsamba nun. 2 piraso lamang yung napana natin. Kung yun ay 3 magkatabi, ay 3 piraso yan. Ayan o. Ingat lang tayo dito sa isdang ito kasi napakasakit ng matinik niyan. Siguro yung mga 30 minutes bago mawala yung sakit niyan kapag natuso ka. At meron dito nagpahabol na manitis. At akala niya siguro hindi ko maabutan. Ayan na. Sa pulman din. Manitis yung napana natin dito mga kapana. Wala dito lang sa flashlight na gamit natin. Palagi nating siguraduhin na naka full charge bago natin gamitin kasi kapag ito ay umabot na sa 2.7 voltage na lang yung natitira ay bigla siyang namamatay kaya kailangan meron kang reserba. Ito na, meron naman tayong napana dito manitis pero hindi ko akalaing 2 piraso pala yung ating napana dito kahit isang panaan lamang magkatabi pala sila. Ayan o, kita nyo yan mga kapana.
Napakaganda ng pagkapana natin. Ano? Yun oh. Ayos. At susunod nating apanain dito ay isang bisugo o arakya. Ayan oh. Tinamaan naman yung arakya. Ayos. Marami din mga danggit dito sa ilalim na pinamamanaan natin. Siyempre, kapag may katabing mga ganito, mga bisugo, ay ano pang bang unahin natin kundi yung masasarap. Yun oh. Ayos. Nakapana naman tayo ng pangalawang bisugo na naman. Marami-rami na rin yung ating napana mga kapana dito. Kaya solve na yung ating paglangoy ngayong gabi. At dito, meron pala tayong nahuling isang dugso. Ayan, kapag mahaba ang ungos, dugso yan. Ayos. Napakaganda nitong isda na ito. Masarap ito. At mahal din ang kilo niyan. Ganyan, maraming naghahanap sa isdang yan. Ayan, ito na yung mga huli natin. Ayan, oh, masasarap yan. Ayos, salamat sa inyong panonood at sana ay nag-enjoy kayo. Salamat sa suporta na ibinibigay nyo sa amin at abangan nyo pa yung mga susunod pa naming mga uploads. God bless you and thank you for watching. Don't forget to like and share and subscribe to our YouTube channel.